mga boss, lumitaw si Mang Sari. Naulanan. Check ko lang yung mga ano. Ito, adhesive yung gagamitin namin. Tulad ng tapos yung basura na to. Tingnan mo yung mga hindi na pwede dyan para tabi mo tabi nga doon yun. Walang harder rin kasi gray yan. Ilayahin muna bago mamasilyahin yan tulad ng mga ganyan. Yung mga dugtungan solid. Nakapasok si Jay yan, diretso unti-unti lang para hindi natin ating shifters. Okay, tapos maglalagay ako pakinan po lahat yung ating application. So, drone shot mula sa taas, progress na mabilis, kada floor kita mo na, di lang basta business. May teambag, may pamilya, kahit nasty ang mata. O yan na, mga boss, nakompleto na po siyang pahiran ng first coating. Makakagawa na yung magpapaltada dito. Good morning. Ayan mga boss, Monday, meron tayo bisita. Ayan, Mang Sani. Ayan mga boss, lumitaw si Mang Sani dahil bumabagyo. Bumabagyo para siyang para sabi nga ni Lolo Boy, para siyang bulate. Naulanan. Lagi sa kabuti lumabas. Lumabas. Anong nangyari sa'yo, Mang Sani? Bulate. Bulate ka? Hindi, daw po siya. Amoeba? Amoeba. Ano sumasakit doon pagka-amoeba? Walang sa gin. Sumusok tumataba yung bulate. Ay mga boss, itong nakaraan linggo, kung mapansin nyo, wala po siya. Ano daw siya, sumasakit daw yung kanyang tiyan yata. Ano daw ata? Amoeba. So ngayon, wala pa naman po siyang gagawin sa Lubao. And then, tapos saan pala? Marami po yung hindi nakapasok sa ating mga tropa dahil magdamag po yung ulan. At iba rin bagyo. Meron daw bagyo. Ayan, hopefully sana po sa naman sa Pangasinan. Sa Pangasinan yun yung din. Nasa labas sila. So pagka umuulan, so hindi sila makakagawa ron. For sure. Dito naman pwede silang gumawa. And si Mang Sani, ipapagawa ko muna sa kanya yung pwede niyang gawin dito. Ayan, ito ipapaano ko po sa kanya ngayon. Waterproofing ko. Okay naman to. Okay naman na to. Ipapaano ko lang, check ko lang yung mga ito, epoxy AND po yan na in-applyan namin or nilagyan natin ng mesh tape. O kaya yung mesh tape niya. So mesh tape para hindi siya mag-crack. Yan, sa construction joint sa gilid-gilid, and then dito rin palalagyan ko pa rin dito yan. Dito. Hanggang dito, at least sa mga 20 cm pwede na po yan. 20 cm or 8 inches. Tapos waterproofing. And then yung mga gilid-gilid ng tubo, papay-epoxy ko rin para ma-apply din ng waterproofing. Cementatious ang gagamitin ko pang waterproofing dito. Ito naman board na ginamit namin dito, itong sa wall, cement board din po yan, and then yung sa ilalim, cement board na 12mm. So kakapit po dyan yung waterproofing. Ayan, tapos dito sa wall, gagamit po ako ng dyan, ng plaster band. Plaster band para po kumapit, talagang kakapit yung ating gagamitin na tile adhesive dyan. Which is yung aking gagamitin na tile adhesive dito is heavy duty. Heavy duty na tile adhesive yung gagamitin namin. Tulad ng ginamit ko sa swimming pool. Yung pong contact adhesive. And tapos i-continue lang nila to. And then yung mga hindi pumasok. Si Itang-tang kinaya kaya. Hindi pala may cobra na eh. Hindi pumasok? Hindi ano nakapag-cobra. Lingumura pila. May akala ko. Sabi ko nung tinanli ato yung labor. Ito gini ba? Tanong kayo magtalas lagay no? Yan eh. Oo. Ay, tinyat ko na eh.
Pwede lamang tiles yan, hindi pwede ka talalam. Ito, masayang aldodo. Parang hindi masayang yung kanilang mga araw. Yung mga hindi nakapasok. Marami po hindi nakapasok. Sa Labaw, hindi ko lang alam kung ilan yung pumasok doon. And then dito rin sa Modern Bahay Kubo, dahil napakalakas po ng ulan kanina, ngayon lang halos sa kumalma. Ayan, kung makapansin nyo yun, may ano na nga po dyan. Tubig-tubig dyan. I-continue lang nila itong pag-PVC panel. Yung sa PVC panel mga boss, mas mabilis pong gamitin. Screw. Ito, screw. Screw na 1 inch. 1 inch yung haba and then pointed. Mas makapit po ito sa metal paring kumpara sa ano sa yung metal. Ito kasi metal, pagka sa metal paring mo binarena to or binutas, lumuluwag. Hindi katulad nito. Ito pointed, talagang kapit na kapit. Kapag nag-i-install kayo ng PVC panel, mas mabilis yung ano na lang, screw na lang kaysa sa rivet. Sa rivet bubutasan mo pa ng barena and then i-re-rivet mo pa, so doble. So yun, ganyan lang. Diba? Tapos ang ganda nito, malaki pa yung ano niya, yung ulo kaysa sa rivet. Yan yung ulo na rivet, yan lang. Halos ano lang, halos 1.8 lang halos yung ano. Oh, halos ano, 316. Pero ito yan, malaki. This 1/4 yung ulo. Tapos yung PVC panel na nilagay ko dito, ang tawag dito is seamless, wala po siyang groove. Meron po kasi dalawang klase niya, yung merong groove kung saan nakikita mo yung kanyang dugtungan. Yan, kung mapansin nyo, hindi masyadong visible yung dugtungan. Tapos ang pag-i-install niya mga boss, alternate. Ayan, kung saan may dugtungan, dapat meron siyang metal paring doon. Yung dugtungan niya. Pagka buo-buo po kasi gastado or maninira tayo ng materyales. Pagka for example buo-buo lahat yung lalagay natin, maraming matatapon. So ayan, kung ano yung pinagputulan mo dito, siya ipapasa sa kabila. Alternate lang para walang sayang. Walang sayang sa PVC. Dapat ganyan po pagka nag-install kayo sa yung pinagdugtungan, siya yung ilalagay nyo sa susunod. And then dapat meron ding metal paring na kakapitan yung kung saan may dugtong. Lalagyan nyo ng extra metal paring doon para matibay. Ang tulad dito, ayan, kung kapansin nyo, ayan, para siyang walang dugtungan. Tapos ayun sinasabi kong problema sa firewall, pagka hindi po napalitadahan sa labas and then hindi na waterproofing, ayan po yung nagiging sanhi. For example, ito mga boss, pinagparaan natin to, kahit apply natin ng waterproofing dito sa loob, possible na itutulak po niya yung materials na nilagay natin doon kung saan magkakalolobo. So mas better talaga na pagka may firewall is palitadahan and then waterproofing bago pinturahan or waterproofing muna. Tapos kung medyo may budget, kung meron kayong budget, mas maganda rin i-ano siya, i-waterproofing muna and then skim coat and then ipipinturahan ng elastomeric paint or primer muna bago elastomeric. Mas magandang primer yung yung Acritex, mas makakapit Acritex. Ayan. And tapos nandito rin pala si mahilig sa tilapia, si Master Denden. Yan, pinapaano ko po yung mga pinturang hindi na pwede para may tapon dahil ang dami dito tambak. Ito, ano to? Basura na yan. Basura na to. Ba't hindi nyo pa tinapon? Dinala nyo pa dyan? Hindi, tumigas na yan, matagal na yan. Matagal na yan. Oo, yung muna pasahan na yan. Tingnan mo yung mga hindi na pwede dyan para matapon. Matigas na nga pala yun ba eh. Pinatapon ko na eh. Ay, ano yun? Bakit? Anong lagi yan? Gamit siguro. Lumag yan. Itang kahit na rin mo ikit, itang ordinary na. Wala akong bitang pinag. Ay, buta, hindi sila para.
Nagula ka rin yan. Hardener, kailangan yan. Wala na akong... Hardener na anong ganyan. Wala akong... Pagka nakakita ka tabi mo ha. Hardener doon yun, kailangan yung hardener. Kasi hindi po titigas yung pagkawal ng hardener. Ang dami pa naman laman, no? Oh. Oh, meron pa to. Alas puro pa to. Blue Max, 500 po isa nun. 500, ano? 550. And then yung gagawin niya dito mga boss, itong pintuan sa ano, sa San Fernando, Olongapo. Ito, mga Olongapo po ito. Pinapull out ko doon dahil wala pong space doon. So dito na lang pipinturahan. And then dadalhin na lang doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anin po ito. Tapos papasabay ko na rin yun doon para sabay-sabay na i-prepare dito. Bibili muna pala ako ng adhesive. Walang adhesive, Ken. Wala nang nakita ng adhesive na tira-tira dyan para magamit. Hindi nasasayang yung materials. Ang dami nasasayang na. Ito, skim coat po ito. Ayan, pagka po sa skim coat na ganito, bumibili na po ako ng ano, maramihan. Mas makakatipid po tayo pagka maramihan. Kasi yung price ito sa mga ano, mga hardware nasa 550 din eh. 550 sa hardware to. Nakukuha ko lang po yan nasa 450 to 480. Biruin nyo yung ano, yung price difference. Eh, marami naman po tayong paggagamitan yan. Ito na ano ito? Wala, gusto ko ito ordinary. Ordinary. Oh, yun, ano yun? Kaya tayo, Oh, yan, adhesive yan. Anong lang pogi? Ayan na, bili muna po ako ng tile adhesive. So ayan mga boss, baka hindi na po tayo makaalis. Hindi rin pala nakapasok yung ibang tropa dito sa Lubao, si Utol nandito rin, and then si Janjan yung kasama din natin doon. Halos yung pumasok doon, yun lang pong naiwan doon. Ayan, marami pong hindi pumasok dahil nga sa ulan kanina. Kayo ng umaga kaninang simula kagabi hanggang kaninang umaga, ang lakas po ng ulan. So ayan, bumili ako ng ano, tile adhesive. So dito ko muna sila pinagawa, yung mga hindi nakapasok, para hindi masayang yung araw nila. Tatiles po sila dito sa ibaba. So time check, alas 10 na, alas 10:20. Hindi na tayo aalis, dito na lang tayo muna. Ano ko lang muna itong mga gagawin dito, tulad dito, para mag-guide ko si Mang Sani kung ano yung gagawin niya. Tuturo ko sa kanya. Ayan, waterproofing po natin ito. May akunin ko yung waterproofing, cementitious. And then bago natin yung tiles ito, ano ko muna, leak test. Tutubigan ko po yan bago yung tiles. Dapat ano siya, wala siyang leak. Palilinis ko mabuti. Tutulungan ko na lang sila muna dito. Ayan, ito po yung tiles dito sa ibaba. Ayan. Latag na kami dito. Ayan o, ito yung mga pintuan. 8 feet po yan. So mamasilyan muna yan. Yan, tulad ng ganito. Mamasilyan po muna po ng A&B epoxy, all purpose pioneer. Ayan, ito. Bago liliyahin. Hindi po yung liliyahin muna bago mamasilyahin. Dapat po, bago nyo liyahin yan, mamasilyan nyo muna yung mga dapat masilyahan, tulad ng mga ganyan, yung mga dugtungan. Tapos yung mga may damage or may mga uka tulad ng ganito. Tapos yung ganyan, yung spot muna ni Master din yan. Tapos ayan, pagka na masilya na, so pwede nang pasang sander. Sarili na ko palang liyakan niya, pogi. Meron na lang. Meron na. Ayan, ito po yung gamit namin sander, malaki. Heavy duty. Ayan o. So masipag to din, no? Sipag.
Binibili ko. Pagka bumibili ako ng power tools, tinatanong ko sa bilian kung masipag. Sipag tapos mabilis, no? O pare. Ayan. Gray yan. Ayan mga boss, halos na kompleto na. Mamaya ilalagay ko na po yung mga ilaw din dito. And then silipin natin si Mang Sani. Ayan o. Ang Mang Sani. Mang Sani, ako na yan. Kasi dili may gasa, lagyan mo ng mesh tape. Mas maganda po kasi may mesh tape yan para hindi siya basta-basta magkakrack. Kaya tayo, Mang Sani. Sige. Pusin ko lang. Hanggang 12 na, oh. Magka natuyo na yan, doon natin yung waterproofing siguro mamaya. Mamayang hapon or ano. Kahit ako na lang mag-waterproofing mamaya. Overtime ko to. Total, dito naman ako. Ayan ito. Meron na rin po scaffolding dyan sa likod eh. Natayo na silang scaffolding dito sa likod. Kaya lang hindi makagawa ko yun dahil lang umuulan. Hindi pumasok yung gumagawa. Tingnan natin. Nakakatao to. Ayan, taas oh. Ayan, tayo na scaffolding dito eh. Scaffold na rin dyan. Papaplastarin ko na yan. Para ayos na. Tapos waterproofing, tapos pintura, last turmeric. Ay, kain tayo. Saan eh? Manta na. Kain tayo pare. Ding. Kain tayo. Yun o, diba? Ay, pulbos o. Lagi kang mag face mask dahil papasok sa baga mo to. Yun, biro mo, pagpasok sa baga mo yan, magiging mahogany. Pagka binasa mo pa to, mga boss, ano to? Mamumula to. Subukan natin, no? Mamumula po ito dahil mahogany yan. Yan o. Yan o, nag-iiba yung kulay niya. Nagiging pula yan, pula na. Ayan o. Pula siya yan. Pula. Pula o. Kaya nabasayan ang namumula. Kaya pagka pumasok sa baga mo yan, mamumula yung baga mo. Kaya galiin yung mag face mask. Kain tayo. Yan o. O, dito na nalagay para, o, yan. Sinampalukang manok. Sinampalukan. Standing position na muna din. Saka mo lagyan ng sili tsaka patis. Leleng, kain na po leleng. Yung laralo ba? Iisan lang. Lala, anong buo? Ayan, mawas. Hindi rin nakapasok si Jay. Yan, melb na Jay. Yan. Ito na. Oh. Something sealer. O, tata, doon ka. Yan, kasi babalitan namin ni... Ay! Ang bigat ng pintuan na to. 8 feet ba naman eh. Solid. Yan. Okay. Then, so mas mabilis dyan. So mas mabilis. Yun lagay mo. Wasak na yung pinto. Lagay mo liyad sa ilalim. Compactor. Ayan mga boss,
Ayan, pagpatuloy lang po yung ano. Ito pala yung ano, waterproofing. Waterproofing, ito po yung gagamitin. Ito po yung ginagamit namin madalas sa pag-waterproofing, lalong-lalo na sa exterior, wall exterior, and then sa mga CR, ayan. Ito. Bostik Black A350 Power Mix Flexible Cementitious Waterproofing. Ayan, mapapansin nyo, marami po akong ganyan. Dahil sa mga proyekto po, pag kasi umorder ako ganito, maramihan po. Pagka alam ko itong isang balde na to, o di ako nagkakamali, nasa 3,000 may get ang isang balde niyan. 16 liters 16 liters po yan. Inahaluan po yan ng semento. Ayan. Tapos ito yung skin food na alas nagamit namin. Okay, ano, medyo tuyo na po siya. Ayan. So, kahit hanggang dito lang po yan, okay na yan. Lilinisin na natin mabuti. Tapos pwede na natin yan to applyan ng waterproofing. And dito nagkamali po kami sa butas dito. Yung butas dito, nabutas niya na yan ng 3 inches drain po kasi ito. So nilagyan na lang namin ng reducer. Yan, 3x2. So dapat pagka nilagay po yung floor drain, dapat sakto rito yung kanyang pinaka huso para hindi sakala sa ilalim. Bagay, naman umagos siya. Close naman ito. Tapos ito yung water closet. 30 cm center or 12 inches or 1 foot center po siya. Ayan siya. Ulisin ko lang mabuti. Then timpla na tayo ng waterproofing. And yung waterproofing po, inahaluan po ng semento yun. Cementatious. Na-apply ko siya hanggang dito. Tapos bukas, pagka natuyo, pwede na natin siyang i-flood test or leak test. Tubigan. Pagka okay na, so pwede na siyang pwede na siyang i-tiles. Kabok. Malinis dapat. Yung mga tiles na i-install natin dito, halos lang po, pure adhesive na lang po yung magiging mortar nya. Nagamit tayo ng heavy duty adhesive. Heavy duty. Baka mamaya rin ititingin na ako ng tiles para dito. Dodohin lang natin malinis na malinis. Ayan pa. Ang pangalkabok. Para kapit na kapit yung ating waterproofing materials na i-apply. Tapos hindi natin tinanggal to, yung mga alikabok na yan. Possible po na hindi siya didikit masyado. Hindi ma-absorb itong ating PSM board. Linis. Okay. Ayan, ito po yung kanyang
kanyang surface preparation. Clean the area to be applied, remove or lightens or contaminants, dust, oil, and previous coating. Ayan, kung may pintura or ano man yung nakalagay doon, naka-apply, dapat tanggalin. Wet the application area with water until surface. Wet daw, yan, kailangan palang basahin din. Area application with water until the surface water absorption is none to minimal, with no water ponding. Saturate surface dry, SSD. Approximately detailed or critical areas in the surface to be waterproof. Consult with acoustic technician department. Brush 1 coat of black A 350 power mix prime apart. Black A 350 power mix 2 part water to separate the ensure all pores seals off. And mixing ratio nya 4 liters ng black A 350 power mix, ito 4 liters po ito. So ito 16 liters po ito, isang balde po yan. So kailangan mo haluan ng 3.5 kilo or 3.5 liters ng Portland cement. Yan, Portland cement. So kahit ano namang semento pwede naman po dito. So yung ano niya, yung 4 liters niya, pwede nating haluan ng 3.5 liters ng Portland cement, 3.5 liters. So ito meron pa to halos siguro ano pa to, marami pa to. Titimpla lang ako ng ng 4 liters muna. Titimpla tayo, tapos haluan natin ng ito ano to, 4 liters to. 4 liters to. Titimpla lang tayo ng 4 liters. Kasi sumobra. Tapos lalagyan natin ng semento, at least 3.5 siguro hanggang dito ng semento. Pero yung yung power mix puno to. Hanap lang ako ng balde para makatimpla tayo. Ito na yung text. Ayos, ang ganda. Ang ganda mga idol. Ang ganda mga idol. Good morning. Anong kama tayong tilapia? Kilala mo ito, Kit? Yung ito? Si Idol. Kilala mo pala si Idol. 4 liters. 4 liters. O tayo. Okay. Lagyan natin dito sa isang balde. Tapos maglalagay ako ng semento, 3.5 liters. Haluin lang po yun, wala po tayong hahalo dyan na tubig. Wala yung apply natin, yun lang natin babasain. Babasain lang natin yung surface. Semento, 3.5 liters. So ihalo natin to, hindi po diretso. Unti-unti lang para hindi siya magbubuo-buo. Unti-unti lang natin siyang halo habang ating sinishake.
Okay na. So, application na tayo. Ang gagawin natin dito is next is apply natin o babasahin lang natin ng konti yung surface na apply natin para po hindi siya masyadong mabilis matuyo. Para mag-absorb ng tubig itong apply natin. Pagka in-apply natin yung direct na dry yung surface. So possible po na mabilis siyang matuyo. Yun lang yung ano nitong ginagawa natin. Ayan, tulad dito. Babasahin lang natin siya ng konti. Ayan, tulad niya, no? Mabilis siyang mag-absorb ng tubig. Yun yung ating iwasan. Surface. Para lang ano siya. Brush ang gamit natin. Marami siguraduhin natin na-apply yung mga singit-singit para watertight. Unahin ko muna sa gilid. Sa gilid muna ang ating unahin dito. Then, okay na. So, paganyan lahat. Paganyan po lahat yung ating application. So, the next, papatungan pa natin ng isa. Pag-isa naman yung second coat. Pag-ina naman. Pag-ina naman muna. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rex Lab Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dala namin dito. Rex Vlog, kwento ng konstruksyon, puso't pawis, tunay na misyon. Buuin ang mundo. So, ayan na. Mga boss, na kompleto na po siyang pahiran ng first coating. Patutuyuin lang natin yan and then second coating naman. Ayan siya. Pinapatan ko siya ng electric fan para matuyo siya. So, ayan na. Umuwi na rin po yung mga tropang gumagawa rito. Yung mga ilaw dito siguro tomorrow ko na ilalagay.
Halos konti na lang naman. Konti na lang dito. Ayan na. Bukas tapos na yan. Konti na lang. And then, nakapag-prepare na rin po. Ay, tingnan ko muna to. Tingnan ko muna to ito. Ito, papahiran ko rin siya ng first coating to. Habang pinapatayo ko yun, ito naman yung papahiran ko ng first coating. So, ayan. Ayan, nakapagmasilya na rin. Gypsum board. Ayan. Diliyahin na lang to. Then, ipaprimer na. Ayos. Yung bukas, baka po bukas sa umaraw na. So, makakagawa na yung magpapaltada dito sa kabila. So, makakaalis na rin tayo bukas. Sa project tayo bukas. So, ayan na mga boss. Ito po yung second. Ayan, first coating. Okay na. Patutuyin ko lang po yan. Ayan. Tapos dito, pwede ko nang apply na second coating. Tutuyo na to. Ayan. Ayan. Okay. Second coating. Tatapusin ko na po ngayon to para matuyo bukas. Siguro sa bukas Martes. Tutuyin ko muna hanggang bukas yan. And then sa Miyerkules ko itutubigan or ililigtas. Ayan mga boss, ayan na po siya pagkagabi. Maliwanag dito sa balcony. Lalo na pagka nalagay pa yung doon, sa dalawa pa doon. May tatlo pa pala doon sa gilid pa, kamukha nito. Ayan. 5 watts ang ilaw po na yan. Tapos siya, LED. Ayan, yun lang kalaban dito, yung mga lumilipad na to. Pagka tagulan, lumalabas po yan. Ayan, dami So yan. Okay na. Tapos ito sasabay na rin sa pagbabarnish to mga pintuan na to. So ayan, mga boss, dito na po natapos yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo sa next upload bukas. Yan, paalam po. Ayan, shoutout nga po pala kay Sel Hilario. Hilario, yung nakita po kami ng anak niya kahapon yata sa SM Pampanga. Yan, shoutout po kay Sir Hilario. Paalam po.